Naghintay ako ng 18 taon para malamang hindi mo na pala akong mahal. Asawa ko talaga, ano? Napaka-joker, ano? Ang sabi ng anak ko, nag-uwi ako ng ahas. Kapal mo rin maglabas-pasok sa simbahan, no? Wala namang magitan sa amin ng tatay mo. Pero ginawa mo na nga eh! Ha? Buntis ka? Matagal ang pangarap ni Cynthia na makapag-abroad. Bukod sa mas malaki ang kikitain, unang hakbang yon para mabuo ang pamilya niya sa Canada. Tiniis niya ang lahat ng hirap. Gagawin niya ang lahat para sa kanyang pamilya. Pero, masusulit kaya ang lahat ng kanyang sakripisyo? Tungkol dyan ang kwento natin ngayon, dito lang sa Tadhana. Bi, makinig ka naman. Sige, basa. Pananalig at katapatan, huwag tatalikuran. Ikwintas sa leeg at itanim sa isip. O yan na, Proverbs 3:3. Baka naman pag umalis ako papuntang Canada, mamaya yung mata mo kung saan naman gumala, ah. Oo naman, wala kang elib sa akin, eh. Pero alam mo, sorpresa ako para sa'yo. Aray ko. Mukhang mahal yan, Bia. Cynthia Minerva de Maggio ba? Wala man akong pera para sa pangkasal nating dalawa. Pero kahit na pumunta ka sa dulo ng mundo, mamahalin kita, pati na rin ang magiging anak natin. Sakto ah. Salamat, B. I love you. Ano? Wala. Hoy, Tonyo! Mabuti naman at naabutan kita dito. Ibalik mo sa akin yung ninakaw mo sa tukador ko! Sandali lang po, ano kung ninakaw? Eh di ang suot-suot ng babaeng nabuntis mo. Ito po ba? Ito po? Akin yan eh. Ito na po. Sige, ito na po. Sandali, huwag mong ibigay. Dali. Pinamana ho sa akin to ni Lola Digna. Alam niyo naman ho yun, di ba? May pinagbilin sa akin. Akin na! Ito na po. Huwag na, nakakahiya. Nakakahiya. Sa ginawa mong pagnanakaw, pinatunayan mo lang sa akin na hindi ka pa handa sa buhay na pinipilit mong tahakin. B naman, ba't mo naman ginawa yun? Pi, pamana naman talaga sa akin yan. Gahaman lang talaga yung mga kamag-anak ko. Pasensya ka na. Okay. Pero, hindi naman natin kailangan ng kwintas o sing-sing para patunayan na loyal tayo sa isa't isa, di ba? Pangako lang. Sapat na, B. Pangako. Walang makakahadlang sa tunay na pag-ibig. Iba talaga ang saya kapag pareho kayong bumubuo ng isang pangarap. Huwag mong pababayaan si baby, ah. Huwag pababayaan yung sarili mo, ha? Ikaw din. Saka magpapahinga ka. Saka huwag ka masyado mag-alala. Tawag ka sa akin? Tawag ka? Tawag ka. Matawag ako. Araw-araw akong tatawag.
I love you. I love you. I love you. Umayos ka na. Baka hindi pa kita magansing, ha? Noong araw na yon, baon ko papuntang Canada ang mga pangako at pangarap namin para sa isa't isa. Hindi na ako nagdalawang isip pa nang matanggap ako bilang office cleaner sa Manitoba. Sa puntong yon, gagawin ko ang lahat para lang sa aming future. Agad kong na-realize, mahirap pala bumuo ng pangarap na nasa magkabilang mundo kayo. Ay, naku. Sorry, naku. Naku, kasi yung nag-aalbruto pa yung matandang inaalagaan ko. Pasensya na talaga. Sorry. Ako, masanay ka na. Kasi ganito talaga dito. Kailangan dala-dalawa yung trabaho mo para mas mabilis kang masenso. Dali na nga. Ano ba yan? Sagutin mo na kasi bago ka magtrabaho. Sino ba yan? Partner ko. Naataka na naman ng selos. Yan, kaya tawag ng tawag. Selos? Nanay mo, ayaw kong sagutin, eh. Crystal, tawagan mo nga mama mo. Sige po. Ayan. Ay, ano ba to? Ito yung anak ko. Tumatawag. Baka ito yung tungkol dun sa kwartong pinaparentahan namin. Okay, wait lang. Sagutin mo na yan. Ma! Oh, anak. O ba't napatawag ka? May nagrenta na ba? Wala pa po eh. Pero, ma, gusto raw po kayo makausap ni Papa. Nanay mo, masagot na agad sa'yo, eh. Oh, bakit hindi mo sinasagot yung tawag ko? May lalaki ka bang kasama dyan, ha? Tonyo naman, lasing ka na naman. Pag tumatawag ako sa'yo, hindi mo sinasagot. Pag si Crystal tumatawag sa'yo, sumasagot ka agad. Ano bang problema? Kasi alam ko naman aawayan mo lang din naman ako, di ba? Sabi ko nga sa'yo, mamaya na tayo mag-usap. Ang dami ko pang trabaho dito. Ano, kasama mo na naman yung Freddy dyan? Akin na nga, kausapin ko nga yung lalaking yan. Ano ba? Sige na, okay? Mamaya na tayo mag-usap. Please? I love you. Bye. Anak! Nanay mo? Libre ka solosan yung asawa mo. Di ikaw. Teka lang, ako? Bakit ako? Di ba niya alam na pamilyado na ako? Hindi biro ang magtrabaho sa abroad, lalo na't may pamilya kang iniwan sa Pilipinas. Lalo na't alam kong may mga pagkukulang akong hindi napupunan.
10 daw. Mga ilan kaya? 3? Mga 3 po. Crystal? Pa, siya yung kinikwento ko sa inyo. Si Ate Jenny. Churchmate ko siya. Ano bang ginagawa mo dito, ate? Naghahanap kasi ako ng paupahan eh. Hi, hello. Ako nga po pala si Jenny. Tonyo. Alam mo, sakto, may pinaparentahan kaming kwarto. Hindi nga. Oo, Ate Jenny. Kung free ka mamaya, sa amin ka na mag-dinner. Para rin makita mo yung kwarto. Sige pa. Sige, dadaan ako sa inyo mamaya. Oo, asahan namin yan, ha? Sige, mauna na ako. Ingat kayo. Si Mama. Hello, Ma? Opo, nandito po si Papa. Pa, Oo. kanina parang tawag sa'yo si Mama. Okay. Nasaan ba yung phone mo? Hindi ko alam eh. Naiwan ko ata sa kwarto. Sige na, sabihin mo mamaya ako na lang siya kakausapin. Busy pa ako. Sige na. Ate Jenny, excuse me po kausapin ko lang si Mama sa labas. Opo. Ano paano? Nagustuhan mo yung kwarto? Renta mo na. Kinukulit na ako ng asawa ko eh. Para din may kasama si Crystal. Alam mo naman na malungkot lang kami pag kami dalawa lang. Kung ganyan ba naman yung itsura ng mag-aalok sa akin, makakahindi ba ako? Tamang-tama ang dating ni Jenny. Dagdag nakita ang upa niya, dagdag na kasama sa bahay. Pero hindi kaya dagdag na problema rin ang idudulot nito sa pamilya ni Tonyo at Cynthia? Kaninong kwarto to? Parang ang laki. Kwarto to ng namin ng asawa ko. Eh, masyado malaki kaya lumipat ako doon sa mas maliit. Nalulungkot kasi ako kapag mag-isa ako. Sarap ng pinagsisilbihan, ano? Ganito yung misis ko eh. Swerte siguro ng misis mo, no? Bakit? Wala. Wala. Bakit nga? Wala. Sige na, tapusin mo na yan. Ako na magluluto ng hapunan. Sige. Parang kayo na pa nakatigil sa tenga mo yung telepono ah. Problema kayo naman? Wala. Kaya na pa kasi ako tawag ng tawag kay Tonyo, hindi sumasagot eh. Baka naman busy lang. Never naging busy yun, no? Wala talaga eh. Mamaya mo na tawagan. Ay naku, sumagot ka naman. Kaya?
Buti nakauwi ka pa. Halika nga dito, maupo ka. Maupo ka. Baka madulas ka. Wait lang. Ay, basang-basa din yung likod mo. Halika. Samahan kita magpalit sa taas. Halika. Dito. Aray. Ang sweet mo, no? Sana, ikaw na lang yung naging asawa ko para lagi mo nag-aalaga sa akin. Sira. Lasing ka talaga. Alam ko na may gusto ka sa akin. Tama na nga yan. Ano yan? Please. Ano ba? Sorry. 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 Jenny. Sorry. Oh, Naiiyak ka ba? hindi. Pasensya ka naman sa nangyari. Hindi ka naman sinasadya. Gusto rin naman nating dalawa eh. Gusto ko rin. Ba't umiiyak ka? Kung hindi sa mali naman pala. Sa dinami-dami kasi ng lalaki sa mundo. Sa may asawa pa ako nahulog. Dito. Halika. Alam mo, huwag kang mag-alala. Dahil nung dumating ka sa buhay ko, naisip ko na hindi ko na pala pangarap ang pumunta sa ibang bansa. Gusto ko na lang na nandito ako sa tabi mo. Pa? Gising ka na ba? Pa? May good news si Mama! Pa! 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 Pa, oh, may good news si Mama! Aga-aga eh. May good news si Mama! Oo. Oo, approve na yung petition nyo! Makapunta na kayo dito sa Canada! Oh, finally, magsasama-sama na tayo ulit! Thank you, Lord! Thank you, Lord! Miss na miss ko na kayo! Pa, hindi ka ba natutuwa? Makakaalis na tayo! Mama, speechless si Papa, oh! Oh, magsalita ka naman! Masaya ako. Oo. Ma, pasensya na po ah. Bagong gising po kasi si Papa eh. Uy, Ma, yung mga sinabi ko sa'yo, yung mga ipapabili ko. Hindi ko na kaya. Nagsisinungaling na ako kay Kristal. Iloloko na natin yung asawa mo. Huwag mo nang problemahin yun. Hayaan mo ko mang problema sa kanila.
Saka hindi naman nila ako naiintindihan. Ikaw lang naman nakakaintindi sa akin eh. Pero Tonyo, darating yung araw na aalis ka rin. Pero hindi naman ibig sabihin nun, maghihiwalay tayo. Kailangan kita. Si Crystal, ilang buwan pa bago umalis. Tapos ako, siguro sa susunod na taon pa ako makakaalis. Di ba? Kaya, sige na. Sulitin muna natin to. Magsama muna tayong dalawa, ha? Ano? Nababo mo ba ako? Alis ka na. Hindi. Hindi na ako aalis. Alam mo, mahal na mahal. Mahal dito. Pa? 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 Good news! Sabay dumating yung visa natin. Ito yung passport natin, oh. Makakaalis na tayo, pa. Anong sinasabi mong hindi ka pa handa? Tonyo, pinlano natin to ng 18 years. Tapos sasabihin mo sa akin, hindi ka pa ready umalis dahil busy ka? Busy ka saan? Sandali, bakit ba kasi tayo nagmamadali, ha? 18 years, Tonyo. Sino nagsabi nagmamadali tayo? Umaga, hapon, gabi. Kumakayod ako dito para lang madala ko kayo dito. Tapos sasabihin mo, wait lang? Kala ko ba miss na miss mo na ako? Dahil ako, miss na miss ko na kayo. Sige, anong plano? Anong plano natin? Ano bang problema, pa? Next month ang uwi ko dyan. Pagdating ko dyan, sabay-sabay na tayong pumunta dito. Okay ba sa'yo, Tonyo? Final answer? Jenny! Oh, ano nangyayari? Okay ka lang? Kausapin mo nga si Mama mo. Titignan ko lang Ate Jenny mo. Sige na. Jenny. Hoy. Jenny. Oh. Ano nangyari sa mga pakiramdam mo? Ha? Yung napag-usapan natin, ha? Yung, yung jacket ko na sinabi ko sa inyo. Excited na ako, ma. Anak, excited na ako. Marami tayong pupuntahan. Oo, kung saan gusto mo. Marami akong pasalubong sa'yo dito. Oo, nakuha ko na. Oo. Ready na ako, ma. Oh, nasaan ba papa mo? Buntis ako. Anong gagawin natin? Kung kailan naman nakatakda ng lumipat ang mag-amang Tonyo at Crystal papuntang Canada, saka naman malalamang buntis pala si Jenny. Ano ang gagawin ni Tonyo?
Ano na ang mangyayari sa plano ng pamilya na 18 taong pinagsikapan ni Cynthia? Sigurado masusurpresa ang Tonyo ho at Crystal ko. Di nila alam na napaaga yung flight ko. Kuya, may tumatawid! Miss! Naku, hindi na gumagalaw. Miss, gising. Miss, okay ka lang? Abangan sa susunod na Sabado, dito lang sa Tadhana. Mga kapuso, ako po, si Marian Rivera. Maraming salamat sa pagsama sa ating istorya sa Tadhana. Nakaka-relate ka ba sa ating mga bida? Nako, i-comment mo na yan para sa iba't ibang kwento na punong-puno ng pag-asa at inspirasyon. Mag-subscribe na sa GMA Public Affairs at YouTube channel. I-click na rin ang bell button para lagi kang updated sa pinakabagong storya ng Tadhana.